Kaya bilang hamon sa atin, ating alalahanin muli yung ating pundasyon. Pundasyon na gawain ng isang Kristiyanong pagsamba. Yung ating pagsamba. Hebrews chapter 10, verse 23, 25, lahat ng ating mga pagtitipon. Gawin natin. Ang ating pundasyon sa pagsamba, mayroong apat na haligi ng pundasyon natin pagdating sa pagsamba. Na gusto kong basahin ito sa Acts chapter 2, verse 41 to 42. Ito yung unang pagsilang ng iglesia at ipinakita rito sa atin ng Diyos kung ano yung pattern ng isang Kristiyanong pagsamba. At babasahin ko ang resulta naman ito sa verses 46 to 47. Ganito ang sabi, kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nagagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Lahat ito mga sumampalataya at nadagdag sila sa iglesia. Alam natin iglesia rito is 120, di ba? Ngayon nadagdagan ng 3,000. Verse 42, at yung 3,000 ito, tingnan niyo ang sabi sa verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ito yung ginagawa ng iglesia. Patapos na sila ay baligtas, nagpatuloy sila, nanatili sila sa apostles' teaching, sa fellowship, sa Lord's Supper, and prayer or corporate prayer. Prayer meeting. At dahil dito, sa ginagawa nila ito, ang sabi sa verse 46, 47, ganito sabi, at araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso. Masaya ang iglesia, no? Napakarami nila. Makikita ito ng maraming tao. Kaya sabi sa verse 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtamo ng lugod sa lahat ng tao. Nalulugod ang mga tao tumingin sa kanila. Nagtamo sila talaga ng paghanga ng lahat ng mga tao. At dahil dyan, yung paghanga ng mga tao ito, dahil nakitaan ng iglesia na talagang ginagawa nila ang tamang pagsamba, anong sabi dyan? At idinaragdag sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. Nagdaragdag ang Panginoon, yung mga tao na umahanga, sila'y nalalapit doon sa iglesia. At sila ay idinaragdag ng Panginoon sa iglesia. Kaya napakaganda po na ang mga Kristiyano, hindi formal na Kristiyano. Hindi gusto ng Panginoon ang formality kind of worship. Kaya nais natin sa liwain muli, ang pundasyon ng ating pagsamba, mayroong 4 na haligi. Unang-una, manatili tayo sa turo ng mga apostol. Apostles' teachings. Kaya nga, ang ating iglesia is apostolic church. Yun ang unang haligi. Pag wala tayo dyan, hindi tayo nakakasamba ng tama. Pero nasa isipan ng tao, sabi ka talaga pagsamba. Hindi po. Worship is all of life. Buong buhay yan. Pero mayroong 4 na haligi. Sa turo ng mga apostol, napakalagay itong utos ng Panginoon sa atin, Matthew 28. Na tayo ay turuan, tayo ay palaguin, tayo ay maging mature, sundin natin ang kanyang kalooban, at kasama natin ang Panginoon. At itinuro din ng mga apostol sa mga mananampalataya. Hindi nito pinabayaan. At ikalawa, yung fellowship, yung pagsasama-sama. Nagaya sinabi ko rin na maraming mga kapatid na hindi sila naka-comfort dahil wala sila sa pagtitipon. Ayaw nila magpa-comfort. Kaya ang comfort natin, palagi, ginagamit ng Diyos yung kanyang katawan. Nandiyan ka dapat sa mga pagtitipon. Nandiyan ka dapat sa fellowship. Mahalaga yun eh. Kasi, presensya mo lang, nakikita ng kapatid, ay, ano po yung problema nito? Pero nandito siya. Nakapag-comfort ka na doon sa mga tao na nakikita sa iyo. Pero kung wala ka palagi, ano kayo nangyari sa kanya? Wala na naman. Bakit ganun? Hindi ka nakakapag-comfort, kundi nakapagbigay ka ng problema sa iba.
nagmamalasakit sa iyo. So, kailangan dito ang fellowship. Ito yung nagpapaganda ng iglesia. Katulad dito sa mga binasa natin una, nagsama-sama sila, bahay-bahay sila, masaya sila, nagpupuri sa Diyos, at nalugod ang mga tao sa kanila. Kaya nga sabi sa Psalm 133 verse 1, ano sabi doon? Narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Fellowship po, nagpapatibay ng iglesia. Fellowship. Nandun tayo palagi sa mga pagtitipon. Nandun palagi. Kailangan lang natin ng fellowship. Kaya nga mayroon tayong fellowship pagkatapos ng yung sa lunch, di ba? Fellowship. Kaso lang nangyari sa atin, may grupo-grupo tayo, hindi tayo fellowship. Pinag-usapan yung mga problema, hindi pinag-usapan yung mensahe, dapat pag-usapan natin. Fellowship. Hindi katlo, pagpuputol-putol ng tinapay. Lord's Supper. Ang ginagawa natin, sa kanila nun araw-araw eh. Araw-araw sila, kaya makikita natin lahat sila magkakasama. Sa bahay-bahay, ginagawa nila ito, maliban sa templo. Pero sa atin, kaya natin ginagawa ang Lord's Supper. Every first Sunday na. Tapos wala pa. Wala pa. Ang Lord's Supper, pagsamba yun eh. Baptism, pagsamba yan. Pag wala tayo sa baptism, hindi tayo nakasasaksi, wala tayo sa fellowship. Wala tayo sa pagsamba. Mahalagang tignan ito, mahalagang tipanan ito pala, yung Lord's Supper. Kapag Lord's Supper, gaya ng sinasabi sa inyo bago kayo tanggapin bilang miyembro, napakalaga ang Lord's Supper natin. Ito, Mother Church nyo. Kahit nandun kayo sa Baguio, kung mayroon kayo pagkakataong makauwi before mag-Sunday, dapat nandito kayo para mag-Lord's Supper. Huwag pabayaan ito. Dahil titipanan natin kay Kristo. Tipanan ng bawat isa. Kaya napakalaga na pagdating ng Lord's Day o Lord's Supper, nandito talaga tayo. Pero kung nangyari, minsan present tayo ng Lord's Supper, pero pagdating sa Sunday, wala. Half day. Hindi kompleto ang pagsamba yun. Itong ginagawa natin itong nakaraang taon 2013. Now, mga intelligent people naman tayo Hindi natin kailangan maglagay ng signboard dyan. Na sana, lagyan natin speaker, no? Before you enter, repent. You were not here last Sunday. Hindi natin pwede yun. Kailangan lang tayo mismo pagtibay natin yung relasyon natin sa Panginoon. Now, Lord's Supper, ganda natin, pagka ginanap natin Lord's Supper, hindi natin ito ginanap dahil gusto lang natin. No. Pangako ito ng Diyos na siya ay nasa ating kalagitnaan. Talagang makikipagtagpo siya sa isang espesyal na paraang ito. Espesyal na ordinansa kanyang iniutos. Tignan niyo ang sabi sa Matthew 18:20. Ganito ang sabi sa Matthew 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Alam natin, ang context dito, hindi lang itong sa worship, kundi sa Lord's Supper. Kaya ang sabi ni Pablo, tinuruan si Pablo dito Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11:23-25, dahil maingay, magkulo yung mga taga-Korinto tungkol sa Lord's Supper. Ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y pagkamulo ay dumampot ang tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Masabi? Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At sabi niya rin sa Matthew 11:28, ako'y kasama ninyo kapag kayo nagkakatipon dahil sa aking pangalan. Kaya alalahanin ninyo ako pagdating sa gawain Lord's Supper. Nandyan ako. 24, at nang siya'y makapagpasalamat, 25, sa gayon din paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, inulit niya ulit, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito
sa pag-alaala sa atin. Nandiyan ang Panginoon. Ito'y tipanan natin ng Panginoon. Bagamat mayroong Sunday, pero para sa Old Testament, yung Shekinah glory, special presence of the Lord sa mga tao niyang pinili. Hindi para sa lahat ng tao yun. Pero pagka ang Panginoon ay gusto mo puntahan nila Moises, nila Abraham, sila ay nagpapakita nun, at kasama nila ang special presence ng Panginoon. Ito yung special presence ng Panginoon, kaya huwag natin itong kawalan. Ngayon, kung pupunta tayo sa ibang church at doon tayo mag-communion, hindi natin alam kung anong klaseng doctrine nila. Naniniwala ko sila dito. Anong salvation nila? Saan ang base ng salvation nila? Kaya ibang espiritu, hindi tayo nakikipag-communion with the Lord. At wala na tayong fellowship doon sa mga nagsasabing Christian because di ba ang kanilang doctrines. Maliban lang kung reform din yung pupunta natin. Dahil pare-pareho ang doctrine na, maliban lang sa ibang maliit na bagay. Pero sa salvation at sa Lord's Supper, kaisa tayo. Kaya hindi ba samahan tayo ng Lord's Supper sa ibang church? Dapat sa ating church. Kaya ito palagi ang minumungkahi ko sa ating lahat. At ang Lord's Supper na ito ay ginagawa ng Iglesia. Tipanan natin sa Panginoon. At pang-apat na bahagi ng ating worship, ang ating worship natin mayroong foundation. At ang foundation na yan, mayroong apat na haligi. Isang malis dyan, sila'y ka, kung sabihin, tamang yung pagsamba. Maring Sunday, nandiyan ka. Nandiyan yung preaching. Pero Lord's Supper, wala ka. Pilay. Lord's Supper, nandiyan ka. Fellowship, nandiyan ka. Pero prayer meeting, wala ka. Hindi kompleto ang pagsamba. Apat ang haligi ng ating Kristiyanong pagsamba. Kaya hindi sabi sa pagsamba, turo ng Panginoon ito, Matthew 18 to 20. Ang sabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo, na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa, sa anumang bagay na kanilang hiniling, panalangin, ay gagawin pa sa kanila ng ating Ama na nasa langit. Sapagat kung saan nagkatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Nakita niyo yung ibinibigay na privilege sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nasa pagtitipon ng panalangin. Ang sabi niya, ano bang sarhan nyo rito sa lupa, sinasarhan sa langit. Ano bang buksan nyo sa lupa, kinakalagan sa langit. Kung mayroong dalawa o tatlong nagkasundo sa panalangin, yun po yung privilege ng isang iglesia kapag mayroong prayer meeting. Kaya napakalaga po. Hindi pa rin late, basta nandyan. Better late than nothing. Pero marami sa atin, nasa bahay lang, walang ginagawa dahil may anak. Pasalamat kayo mga anak, pero ang anak hindi hadlang yan. Hindi hadlang yan para sumamba sa Diyos. Na ang prayer natin, Panginoon, alis niyo po hadlang sa mga pagsamba ko. Anak mo, papatay mo sa Panginoon para mawalang hadlang? Hindi. Psalms 127, children are gifts from God. Kaya dapat ganito, itong dapat mga anak ang siyang magbigay sa inyo ng lakas na dapat tayong sumamba, dapat tayong manalangin, dahil pinagpala tayo ng Diyos. Kailangan lang. No, mga bata, hindi lang yan. Blessing yan. Katulad ngayon ng mga Kristiyano, puno, malaki magawa. Blessing yan. Hindi yan dapat naging problema at suliranin sa iyong pagsamba. Gusto ko kayong encourage tungkol dyan. Dahil mali ang pananaw ninyo. Mali. Yung inyong isipan ang gumawa ng iba't ibang dahilan para hindi kayo makasamba sa Diyos. Ang ating encouragement dito ay sumamba tayo sa Diyos. Napakalaga po ang prayer meeting. Ito ang pattern nagbigay ang Diyos ng uwaran sa kanyang iglesia
Nung itayo ang iglesia, pinakita agad ang apat na haligi ng pundasyong pagsamba ng San Cristiano. Prayer meeting, ginagawa ito ng unang iglesia sa Acts chapter 1, verse 12 to 14. Tingnan niyo ang sabi. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buwan sa tinatawag na bundok ng mga Olivo, malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid. Sa taas na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago, sama-samang itinalaga. Ang sabi niya, itinalaga ang lahat ng mga ito kanilang sarili saan? Sa pananalangin. Kasama ang mga babae, si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Kasama si Maria. Itinalaga nila ang kanilang sarili para sa prayer meeting. Napakasarap po nun. Iglesia ito. At may halimbawa sa Bible. Ano ang nagagawa ng prayer meeting? Alala si Peter? Nangaral sila ni Santiago. Anong ginawa kay Santiago? Ni Herodes. Anong ginawa ni Herodes kay Santiago? Pinutulan nila eh. At si Peter, anong ginawa? Kinulong. Bakit? Bakit kinulong siya? Hindi siya pinugutan? Kasi gabi na eh. Kinabukasan pupugutan. Di ba? Pero si Pedro naghilig doon sa kulungan. Panatag siya matutulog kasi nakulong. Bakit? Alam niya kasi hindi pugot ng kulong tumatay niya eh. Ang alam niya, sinabi ng Panginoon sa kanya, ipapako sa patiwarin. Diba? Sa Matthew, sa John 21, patiwarin siya. Kaya, panatag. Mga sa atin, papatay siya ng bukas, eh, para hindi tayo matulog. Pero sabi ni si Spurgeon, kung alam ko mapatay ng bukas, nagtatarin pa rin ako ng apple. Kalamansi at magbabayad ako ng utang. Ibig sabihin, aktibo pa rin ako. Hindi pa rin ako mawawalan ng pag-asa. Now, habang natutulog si Pedro, anong ginawa ng iglesia? Walang kamalimala si Peter. Ang sabi sa Acts 1 at 12 verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. Tayo ang buong iglesia. Ngayon, kung wala ka doon, hindi ka kasama sa iglesia. Hindi ka kasama sa iglesia. Sayang yung blessing na yun. Yung mga spiritual blessings na dapat makukuha natin, ibinabaliwalan natin kasi marami na ilan, malayo, masahe, mga bata. Dalhin nyo mga bata. Dalhin nyo mga bata. Ang ginagawa ito ng iglesia sa panahon ni Paul, tinuro niya ito doon sa 1 Timothy. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinata sa kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-alinlangan. Yung salita yung bawat dako, nakita niyo ang panalangin ay sa bawat dako. Hindi tumutukoy sa kung anong pamamaraan ng panalangin. Kundi, yung prayer dito ay prayer meeting. Prayer meeting, hindi yung prayer na pagsasalita. Dapat ang iglesia, isasaligi niya ang prayer meeting. So, ito po yung apat na dapat kong sabihin sa inyo para mapatibay naman ang ating pagsamba. Sana baguhin na natin yung ating katulinan. Maging Christ-centered tayo, maging God-centered tayo, hindi tayo mga self-centered. Sana gawin natin. Kung pinagtibay tayo ng Diyos ngayong taong ito na nakaraan, sana may naman pagtibay naman natin ang ating relasyon sa Panginoon. Fellowship, Apostles' Teaching, Lord's Supper, and prayer meeting para tayo ay tumibay at ang mga taong nasa labas, sila po ay maiganyo sa atin sa ating pagsamba sa Diyos. Tayo manalangin.